family. Okay, let us prepare ourselves as we come to worship this service vigil for Catherine Merolanians. Brothers and sisters, we gather today in the presence of God as a family and community of faith. We come with grieving hearts as we remember and give thanks for the life of our beloved Catherine Bilimranian. In this moment of sorrow, we may feel pain, emptiness, and even questions that have no easy answers. Yet we gather with the assurance that God is near to those who mourn. The psalmist reminds us, "The Lord is close to the brokenhearted and sees those who are crushed in spirit." Psalm 34:8. Let us therefore place our grief, our memories, and our loved ones into the loving hands of God. Let us worship the God who gives life and sustains us in every season. When we are weak, God is our strength. When we are sorrowful, God is our comfort. When we are uncertain, God is our hope. When we face death, Christ reminds us that death does not have the final word. Jesus said, "I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though he die." John 11, verse 25. Let us worship God, trusting in His unfailing love and everlasting promise. Let us all stand as we sing the opening hymn. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, swords, and snares, I have already gone. This grace that brought me safe thus far, and grace will lead me on. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with lawless days to sing God's praise, than when we first begun. Let us pray. Heavenly Father, tonight we gather with grateful and heavy hearts as we remember the life of our beloved elder, Catherine Merolanian, and sister in Christ. Lord, we thank you for the life you gave her and for the many years
she faithfully served you and our church family. Thank you for her love, her prayers, her wisdom, and example of faith and service. She shared with us. Her presence has blessed many lives, and her memory will remain in our hearts. As we mourn her passing, we ask you to comfort her family and loved ones. Give them strength, peace, and assurance that you are close to those who are hurting. May this video service be a time of remembering her life with gratitude, celebrating her faith, and holding on to the hope we have in Jesus Christ. Be with us tonight, Lord. Let your presence bring comfort to every heart. In the precious name of Jesus we pray. Amen. Please remain standing as we read the scripture for tonight, taken from the first letter of St. Paul to the Thessalonian Church, chapter 4, verses 13 through 18. It says, "Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind, who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command to one another with these words." Ang Ginoo nagapanalangin sa inyo po. Tura, doa mo rin niya. Buot ko dia. Sige. Ya, anak. To sing
Maayong gabi, kanatong tanan, Gabi eh. nasa gawas, maayong gabi, kanatong tanan. Siguro most of us here, nakaila na sa ako, no? But I have to introduce myself. Ako dito si Pastor Jay, isa sa mga pastor sa Butuan City Evangelical Church of Christ in the Philippines. Pagka-nindot sa giawit sa akong CWA, it is well with my soul. It was actually written in 1870s. Gana na siya kakaraan. It was composed by Horatio Spafford. I can still remember that film. Kung sa meaning he was actually a great investor. He has a legal and a state kanang magpahinto ng mga balay. Pero in 1871, state nga kanang firm lagi. Nya 1871, adunay dako kayo nga sunog sa Chicago, USA. Ug ang iyang kumpanya usa sa nasunog. Because of the tragedy, he was financially down and bankrupt. And then he decided to send his wife Anna and their 4 daughters to England para ma-save sila sa ilang financial crisis. And then when they crossed the Atlantic Ocean, the ship nga ilang gisakyan sank, and her 4 daughters died. And her wife Anna telegrammed her from England to the US with a famous quote, "Save alone." And then Horatio Spafford wrote this hymn, "It is well with my soul." Luyo sa iyang grief, agony, and sadness, he was able to compose a very beautiful hymn reflecting how we can praise the Lord even though we are in the midst of sadness and grief. You know, si Ate Kath, my first encounter with her way back November 2024. It was a Thanksgiving celebration in Dunya Rosario, UCCP, because it was my birthday. And I invited Butuan City Church to come over. And then you brought a lot of food at the time. And you even brought some ice cream, gatag ni Kuya Jay Rivero. I remember her personally because he gave me a bowl of ice cream. And she said, "Pastor, pinawig, pinawig." It was my first reaction with her smile on her face, telling me, nga pakanon kong tamis. And then, when I became a pastor of Butuan City Church, way back February this year, naapoy ang instances nga nagka-istorya may grabe ka as in heart-to-heart conversation. It was a Saturday afternoon when he was arranging flowers for our Father's Day celebration. I even posted that video. I think that was her last video publicly posted in Facebook. I took it and we talked like maybe an hour of discussion while she's busy arranging the flowers. I was also busy asking her questions and talking to her with her personal struggles. And she always mentioned this specific person, Gabi. And I never meet him. Then I meet him in the hospital. Pero before, week ko nakakita niya, kaya di ba? February pa man ko niya, wala naman si Gabi dinidipimente sa Butuan. And then, umitigid niya, ginasulti niya si Gabi, mauni kuno iyang mga pag-ampo, mga pastor, makasakay na siya sa barko, niya pastor, kanang ulampos ang bata, pastor, kanang iampo ni mo siya, nasa iyang mga lakaw, kung asa sa katulong, ang Ginoo makauban kaniya. And then, ningon siya nga, makadungtong ko ni mo pastor,
kung makakita ko nimo makadungdong kong gabi. Wala naman ate. Kaparihan ko ni gwapo. Joke lang. Kasi na kong tinoon. Pero nag-realize na ako, kaparihan may angel. Gabriel is an angel. And Michael is also the archangel. Gabriel was the messenger of God. And Michael is the archangel of God. So there's a collaboration between the names taken. Oh, sa ato dawa to. Pero regardless of all those conversation that we had, and then the last conversation nga amo gyud pud na istorya was the Sunday prior sa nahitabo sa iya. Because after our contemporary worship service, nag-standby sila dito mga kababayan dito guards table. Remember mo, kasi itong dito, nasa Tikora, nagarumdum ko, naapod sila. Daghan sila dito, nagtabi-tabi sila dito, nagsistorya sa mga kinabuhi. Unya, tungod lagi kay nga akong lolo, si Reverend Felipe Panyamugan sa Free Methodist, namatay man, I inquired ati Kat, kung asa mo palit og bulak para sa patay dinhi sa buwan. And she actually told me she can buy for me. Muhatag lang ko kwarta para sa bulak sa akong lolo nga namatay. It was our last conversation. Bulak sa patay. Ug wala ko na-realize na in connection sa nahitabo niya after few days. Because she loves flower. Kung kita nata sa simbahan, madulduman nato kung unsa siya ka passionate within terms of decorating our altar with flowers. Siya ang mag-arrange sa atong mga bulak diha sa atong altar. Every Saturday, kauban po sa iyang mga kaubanan, sila Ate Wela, uban pa. So, sa Ate Girl. So, sa iyang passion diha sa pag-arrange sa bulak, makita nato ang iyang kahangawa ug kalipay nga mualagad sa Ginoo. On top of her dedication also as an elder of our church, nga na ang iyang passion ug ang iya pong kagustuhan nga mualagad diha sa akong simbahan. That's why mungin kita nga ang kamatayon dili nato mahibaluan. Apan mga igsuon, death is definite. Muabot kayo kini. Mao bitaw nga naay pastor nga nangutana. Kung unsang klase nga kamatayon ang gusto sa iyang mga miyembro nga muabot sa ila, if in case muabot kayo ang kamatayon. So ang publikasyon nga kung sabot sila, kung sa mag-uod ang lindot na klase nga kamatayon. Kay kung ilang huna-huna, kung masakit kuno sila og cancer, malaygay unya magpaatiman sa pamilya, lain pa ang ilang bayho. Kung madisgrasya pud sa kalsada ug malatakas or ila ka kuan nga ligid, mangilad pud ka. So niingon nagkayunanimos gid ang ilang diskusyon. Naginunggungay sila ni sila. Pastor, kanang makatug unya di na makamata. Burag si Ate Kat. Nakomato siya, wala gid siya kamata. Nakatug, pastor, unya mamatay na lang samtang natulog. Mao ni atong warning karon ningon ang pastor. Sa akong wali, taas-taas na ba ni? Unya kung lain matulog diha. Samoy mo sunod. Andam-andam ta. Delikado yun. Maulan, magbantay ka sa atong wish. Kay usahay, atong pagkain na tubol. O dugay-dugay ang wali, makatog ta. Ay, delikado. Kay mo, may atong ipangayo.
Di ba? Pero ato gyapon lantawon nga ang kinabuhi nga bisan tuod adunay kasub-anan. Usahay ang kalibutan miingon sila nga death is the end. But for us, no. Death is just a beginning of something. Mao bitaw nang sa Lapidarias Misterio, birthday dash end imong kamatayon or sa kanamatay. Ang kinabuhi sa kalibutan is just a dash. Mubo ra kaayo. Pero human sa kamatayon is eternity. Walay katapusan. Mo bitaw nang naatay man mga madungog miingon nga may pagmamatay na lang ko para mahumaning tanan. Very wrong. Kahit kung mamatay ka, dili ni katapusan. We do not believe on annihilation after death because there is life after death. That's why when I read earlier the letter of Apostle Paul to the Thessalonian church, he was reminding them that death is not actually a time of so much grief for us Christians. Remember, the first verse in 13, it says, "We do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope." Therefore, ang title sa akong sermon this evening is Victory. Definitely, Elder Catherine Mero Ranier. We cannot, sometimes we always say, condolence sa pamilya, mga pahasubo. Tungod kay, we are grieving. But for us Christians, we are not grieving for the dead. We are grieving for ourselves because we will miss the person who is lying on the coffin. Because after death, judgment comes. Bisa pag-usaon nato diha og grieve, there will be no change on what Ate Kat has done when she's still alive. But because he served the Lord when she's still with us, therefore her death is not a condemnation, but her death is a congratulations. I can definitely say, Ate Kat, Elder Kat, congratulations. You are now a candidate to be glorified in the presence of God. That is our victory. First victory, victory in sorrow. It is normal for humans nga muhilak. It is normal for us to grieve. It is normal for us to miss someone. It is normal for us to look for that person, especially kung madumduman nato ang iyang katawa. Madumduman nato ang iya pong mga lihok. Madumduman nato bisan pa man ang iya pong pagkaulitan. Because mao siya, it is her. Kung unsa ang iyang personality, mabitunin kaning mga bata. Usahay kita ng mga anak, mingon ta nga, samok manis mama, banha kayo. Pero ma-realize na nimo, nga imong pangitawon ang kabanha sa imong mama, kung di na nimo madungog ang iyang tingog. Isang kita, agi mo tagay mga inahan. Sa mga bata pa mo, kung kasapaan tas inyong mga inahan o ginikanan o inyong amahan, masuko ta kay banha. Pero kung muabot na ang panahon nga di na ninyo madungog ang ilang lingog, nan, pangitaon na ninyo. Pero kay kita mga Kristohanon man, naamatay pagtuo sa Ginoo, ingon sa Apostol Pablo, we will become victorious over sorrow.
Because even though we grieve for the death of our loved ones, we will have hope. Ingon sa Apostol Pablo, dili kita manundog sa kalibutan nga magsubo sa mga ang kamatayon mao ang katapusan, kundili magsubo kita apan anaa ang paglaom. Therefore, even death will come, we can still say victory over sorrow. Second, ang kasinatian sa kamatayon, we can also say victory over sin. Why? Nganong niabot bang tuod ang kamatayon? In the first place, for the wages of sin is death. Because Adam and Eve fall on the garden. Then, ang kamatayon miabot sa kalibutan. The last enemy nga gibuntog sa atong Ginoong Hesukristo was death. Pero wala makahawid kaniya ang kamatayon because He overcame death. Nabuhi siya pag-usap. Mao ka na ang atong paglaom ingon nga mga Kristohanon ug nagtuod diha sa Ginoo. Bisan man tuod moabot ka nato ang kamatayon, apan adunay paglaom sa kinabuhing walay katapusan, mabuhi kita pag-usab kung kita anaa ni Kristo. Ang pangutana, anaa na ba si Kristo diha sa inyong mga kinabuhi? Diha sa atong mga kinabuhi? Kaya ang atong pagwali karon dili naman ni alang kang ati ka nga ato pa sa luwasod. Alang kini sa mga taong naapay kakapas nga mudawat ug muila kung kinsa ang Ginoo. Kay wala kitay mahimo diha sa atong sala. Dili kita makabayad sa atong mga gipangbuhat nga di maayo. Ang Ginoo lamang. Nan kung niini nga panahon o niini nga kagabion, nakadungog kita ug wala pa nato madawat ang Ginoo. It is the time for us to accept and to believe His grace nga gihalad nga lihi ka nato. O ito lang, ang pinaka-lisod baya gyud walihan is funeral. Kay makita man nato ang mga nagbuktok ng mga naong sama sa naong Ate Joyce na murag kay lakon. Makita na to ang klase-klase nga reaction sa naong na ay naong nga nahili ang ilay kay murag kay lakon. Dapat murag sakto na kay ba? Oh, street ra. Unya, unsaon man nimo pag comfort sa tawo nga nasubo? Reminder, do not actually gaslight someone's pain. Dahil sa ka inahan nga ang iyang anak nalumos, kung mo-comfort gani ka, yan na niabot nga silingan, kung mo-comfort gani ka sa usa ka taong nagsubo, please remove sa imong vocabulary ang word nga at least. Kanong bitana? Mingon nga, at least, bata, pagka pwede pa ka mga nagbutro. Mutubag ang inahan. Wala ko nangandoy nga mga anak kung utro. Gusto na ko mabalik akong anak. Na may lupod nga, at least na ko'y tulog anak. Mabili ako perminti madungog. Gura i-gaslight na to ang pain. Yan ako yung mga panahon nga when we are struggling, gusto na to nga i-rush na to nga maulian siya. Mga ganyan ginagawa sa mga nanay. Hilak atong mga anak, sa atong buhaton, hilom na ba? Hilom na. Oh, ibiya pare-pariga ang emotional quotient sa tao. Kung siya dugay siya mahuman o ka-move on para nagbuwag mo siyang uyab. Unya, sige gihapon ka o abta na lang o 5 years, wagig ka ka-move on. Pero na nagbuwag uyab after 3 days, oh, ipas all right na. O naka-move on na siya.
Ilaylay matag emotional quotient. Maunang isa po na. Remember niya? I-remove ginang kanang word nga at least o kanang imong i-rush ang ilang kasakit na kasinapilan. Ang atong dudumduman, victory over sorrow, victory over sin, and the last, victory with Jesus. Why? Diha sa verse 17 klaro. Because we will be with the Lord forever. Naay forever. Di ba, ati? Naay forever sa langit. Naay forever. Maunay atong kalipay. Victory with Jesus. Even death ug ang kasakit mo abot, we can still say victory. Maong nagpahinumdum si Apostol Pablo, ang kamatayon mao ang pagdaog kung kita anaan ni Kristo. Yes, we can grieve. Yes, we can feel pain. Kaya kung di na punta makasinapig kasakit, kasi dito na taglintang anak, problematic na po na kung di na punta masubok. Importante po na nga emotion nga atong sinapig. Laughter, anger, sadness is a human emotion. Ang atong Ginoong Hesukristo, when we grieve and when we pray to Him, He can sympathize with us because He Himself cried when Lazarus died. Therefore, tonight, as we ponder and as we celebrate the life of Elder Catherine Mero Rano, we can say, victory, 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 because Jesus is victorious. Amen. Karon atong issue of memories sa ating dear beloved Catherine from the family and friends. From the family, ngayong gabi sa itong tanan. Maing gabay. Sa akong madumduman sa ang pinakita ng ginako na mapinanggaon man siya pagkumangkon, pero sa akong manggod is sa itong isulti ni Auntie Jean kagahapon at kagabi, pinangga siya sa iyong igsuon. Naanad siya nga kay wala ang taon siya kapa sa iyang tatay, supuan sa iyong igsuon ang nakuha niya ang pagpanggap. Kanang pinalabon siya ba? Gikan pa sa gamay pa siya, pag-college niya, ito siya kang Goldani. So, ang iyang yung kuan nga, kung siya iyang gusto, parikamutan din siya yung mga igsuon, nahatagin siya. Sa amo nga mga pagkumangkon, ay mga pagkumangkon yun nga, kuan yun ka ng puno din siya iyang pagatiman, labi na ng sa gagmay pagit nga natutukan bitaw niya. Kay buwag-buwag mong yung mga pagkumangkon, na may pagkumangkon nga tos layo, napoy naarap po din napoy niipon din po kang lula. So, may tabo nga, may panahon yun nga kanang naanad siya nga siya ang kagaan o pabor, makulutan yun yung pagkumangkon. Sa mga igsuon, sa iyang pagkamanguran, pinangga din siya. No, pinangga din siya sa mga igsuon. Sa karon lang ng mga mga latest na mga panghitabo sa among pamilya. Dili man na ikalimot ninyo, kay nangabot man na sa inyong tanan. Pero kung inyong pamanundungan,
kini nga pamilya, mga survivor man ni sila kami. Kay gikan sa mong inahan, among lula, nagpadako siya sa pila ka anak na siya na lang. Nabulos pagit siya kang antididi nga wala na iyang bana. So, kining mga problema nga among nangaagian, nga wala na lilong sa inyo ha, dili ni siya dako kita nga impact sa amoa, kay kami makasitol man ni, dili pwede raman yung mo kabalo sa mga panghitabo, kay naanad man mi nga masitol ang among mga problema. Siyempre, igsuon nila, pinangga nila na yung mga isyo. Ito ba sa mga igsuon? Itawagan ko kay ako ramay pag-umangkon nga kamagwangan laki kami kay matay ang taong itong isa. Ako mga angkol, mga auntie, mga senior citizen, nagpatabang sa ako, nung siya'y maayaw nitong ma-resolve man ang problema, na-resolve man. Nagay mga reservation. Sa inyong tinanawan, kabalo ko nga naakasayod mo, sakitan ko kay ako nga angkol, senior citizen good na sila. Magkinaunsa ni sila, magkinabangay gini sila. Bisan sa amo ganing pamilya, akong papa, sila man ang nagpakasal sa akong mamang papa. But pasabot, kining akong mga uyuan ng mga iyaan, ilan nagib ng kinabuhi nga magkinabangay sila, maghinakwitay sila sa mga problema nga nahiaguman yung tiniding sukad-sukad wala man siya pasagdi. Munang ako kung makadungog og istorya nga ako mga uyuan mo ni mo na makaingon ko nga dili lang po kay sakitan ko mismo. Imagine sa pila ka tuig nga kinabuhi sa kong auntie, giatiman siya nya karon lang ng mga kining mga importante mga bukat ng mga isyu na hiaguman sa akong mga uyuan ng mga senior citizen, dili po fair para sa ako. Dili po kay ang akong papagani sa gitugon sa amo. Doon, abot sa panahon, wala na ko. Higugma agad akong mga igsuon. Ayaw din sila pasagdi. Bumita na nga ako, dahil ikibutawon sa mga antiyong angkod, bisag asa ko, magtugid ko kay, mo nitugon sa among papa. Nahitabo lang sa tanan pag umangkon ako may pinakabukal kung naibisyo sa among pamilya. Kakabalo lang naman sa akong personalidad. Kami nyanti, digid maayo among kuan, sitwasyon. Pero kung nakapamalandong lang yun tana, nga ang tanan gibuhat na mo para sa kayuhan ragid, para ragid tungod sa gugma nga isip mga pamilya, net ko mga pagante. Bulmi sa buntag, dihasul-hasul pagigwat ito nga pagkapukan gani saka ko diya sa parkinganan sa Macdo giatras akong auto kay guba naman siguro ko kada yun hindi dayon gito giato ko dito nakita ko si Julius istorya ko bisag dili na siya makatupag sa ako pero sayod ko na sa among pagampo sa akong pag-istorya sa iya ha wala man para sa ako yes naka tears in the eyes na hitabo sa ako pero kasayod ko na ang tanan nasabtan na niyang tinidingin nang ganin ako siya mas una pa ka sa ako spiritually maturity kanang imong pagtuo sa Ginoo maunay madala nimo dito nga makasulod ka pasagdi namin ibig kay nimo nga igsuon kay kini sobrang nga pagpangga sa imo na ang kanang samputan nga wala masabti ang mga punto sa mga senior citizen kaya lang paabot na ko sa inyo nga pangi mapasalamaton nga sa sinugdanan pa na amo sa among pamilya ang tididing nakakita mo ang among pagbati nga inyo pong gibati nga kasubo sa karon nga kahimtang salamat kayo ni ana unta na kana ang among community makita madungog isip usa ka pamilya sa Miro kay kami mapasalamaton diha sa matong suon diha sa simbahan kay united baya kita kami na mga Miro kung mingon ang Rubiro intact, ang Miro intact kita diya sa simbahan, wala may nagkatibulaan. Bisa na kami mga ginagmay mga problema, pero kadayon may barog para sa kayuhan o para sa mutan sa Ginoo. Ako, unang ko sa akong mga auntie, mga angkol, nga kamugod among modelo nga mamahimo mi diha nga spiritually mature kay mga naaw baya mi sa merkado baya taon mi nagsugod. Mao ni sila pero sa amo manggod lahi pud muna nga pakaatubang mi og mga
wala siya kulyod ng mga tao. Kani sila, lahit na akong mga uncle, mga auntie. Mas upgraded man gid na sila, mo nang amo ito na silang ginahangad ito na mo ni sila. Ginarespeto. Dili man po pasabot kung makaistorya ka o tinuod, makaistorya ka o ikasakit sa tao, wala na kay respeto, dili man na kay dili man ka makialam, pwede ra magigad makialam. Pero nganong mo sampot man nga ay mga ingana ng istorya, tungod kay na kay pagbati. Kay kung wala kay bili, wala kay pagtagad sa imong kadugo, sumibot pasabot ana, dili siya importante. Kami na matuto mi sa among lula pagit na mas daghan mi og nakatunan sa among lula kaysa among ginikanan, kay among ginikanan mamaligya mas merkado. Among lula manurture mi sa amok, guyudon man gid mi, tagaan mi og iupirin kay pasimbahon gid mi, mo ni ani karon na am sa simbahan, wala mi nagkatibulaat. So sa imo te, minaw man gid karon. Human ako ni padayag sa imo dito sa before ka na kuan. Mapasalamaton ko ka ituklod dito sa balang espiritu nga tuo ka magampo. Kana lang dengan salamat ng gabi. Saan ka? Murder from the family. Igsoon. Igsoon ni Diding. Sa friends, meeting niya sa church, 81 days. Diba? And then, Mother. Ngayong gabi sa kanan, ako, nakaila ko ni Kuan, nagkabiya dito sa simbahan, di pa kadugay kay, kung paano ba, pag siparit na ka, mamay mga kato nga panahon, nagsige na dito simba ato. Niya, malipay ko kay, ang akong pinakatagit sa iyo, kay bag. Okay, mahili man siya bag niya. Malipay siya, natagana ko bag. Sige, siya yung nga bim. Kung nagalit kay bag, ako dahil pa na pag-aw ha. Kung ay kabalaka kay pagkaan ba ka na po. Hindi pa siya niya. Ato maging last na mo nga istorya, katong dito, ni pastor nga, diya sa guard, bag diha po nga among istoryahan. Kaya kita mo siya sa akong bag. Yan, ako mga Mars ngayon nga, kung nga, adi man ko ganahan nga bag kay gamay, hindi siya nga, uy, ganahan ko gamay nga bag. Gusto na ako nga, kung di na kaganahan, ana, ako na na. Ngayon, giingon sa ako, matoy akong last nga naka-istorya mi nga, bag lang gihapon. Pag primero nga, kita nga mo, pagka-amiga gud na mo, pagka-ila, bag gihapon ang among permis gutan. Mo binang iyan kuan sa ako. Mawas niya, nakita ko na ko nga, si Kat Jude, niyang pag-service sa Ginoo, pag-service din sa akong simbahan. Grabe yun niya. Ganahan ko sa iya na mag-ampo siya. Kay mula o mamis na gud na to. Ganahan ko nga siya ang mag-ampo. Kay dugay mahuman. Detalyado gud tanan. Ganahan ko maminaw gud sa iyang pag-ampo. Puro kami kay gud siya kay mag-ampo niya. May gud siya may istorya. Anak lang nga akong cashier. Salamat. ako. As elder, kasama ko si Cathy, mga pinaka-years, since itong napay pandemic. Sabi ko kay Catherine, masayahin siya, hindi nakatawa, at saka, I thank God na kahit may sadness na sa iyang pagkamatay, na ano po sa iyang sa pag-serve niya sa Ginoo, sa Diyos. And also, nakarelate ko kang BM sa kanyang gihatag na. So wala na ako sa elder kasi matagal na akong elders. Then, one night, nag-ipos ko ng aking damit na ay mga white na
skirt. Okay, uy, kani. Ihatag yun ko na ako tang dating. Kasi hindi ko na isuot. Paghatag ko sa kanya, o tito, very nice ka o yung itong ihatag ni mo para sa iyong elders. And gabi, while nagtanaw kami ni Jean o ni Ma'am Mayan, nakalingit ko, hala, sungot ni Kathleen Kit. Ikaw rin yung ihatag kong skirt. Sabi ko, nakahilapit ko kay Lord. Talaga. You're so good dahil kahit si Kathleen ay aking good siya dahil kasi sa prayers, isag sa atin sa grupo, ato na siya makapashare good siya sa mga labi na sa akin na ako pinagdaanan po sa church. Siya nakahatag sa akin ng words of encouragement dahil Atita, huwag kang bayaan mo, huwag kang bibitiw, kaya mo yan. Sabi ko, hindi ako mag-give up dahil kita ko naman sa iyo kung paano ka mag-serve. Salamat, Kathy, sa lahat, kahit short lang ang ating pagka-closeness sa church. Nakita ko kung how you serve the Lord faithfully. Yun lang. Thank you. Meron pa? Okay, wala na. So, congregation as saying because he gives. Let us all stand.
O God, we thank you because you are reminding us tonight of who you are to us. You reminded us with this message that there is victory in sorrow. There is victory in sin. And there is victory with you. I know, Lord, there's a lot of destruction going on in this world, and sometimes lost focus. We sometimes forget that you are the center. You are our rock. You are our true home. Draw us back towards you. If tonight we still haven't received you as our Lord and Savior, help us to receive you as our Lord, so that we, even though death is coming, but life after death is promised. Thank you, gracious God. And we continue to pray for the family of Atika. Give them the comfort and strength that they need this time of sorrow and sadness. We ask your Holy Spirit, the Spirit of wholeness, to cover and rest to them, so that they can continue praising and serving you wholeheartedly. Now to him who is able to give love and comfort to all who needs it. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, God forever be praised. Amen and amen. For the flowers. Who wants food? I gotta get more.
Agang ka, dalay ko ikaw o among Diyos sa imanon sa iyong pagkakilan ka namo. Salamat sa among mga kaigsunan na nagaalam ng mga pagkaon aron among kapsahan. Panalangin ni kini Ginoo aron among pati at kaigso pinagi sa Iglesia o among pagiyog karunduman nga labing amindot ng kasapinabuti aging bugtong anak na naghatag ka naman pinating dayo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, Amen. Nato ba gini sa balay kay akong anak wala ka masumbagan ka sa badi mag-isi ang matat tabangan kuno mo kung anak sumbagan ka sa badi aron kasuwang isi ka sa badi yakin siya pero bang yakin ko nga kitaran tayo ng kaso kasi yung bisa gini ibanan ni Rubos walang siguro 3 months ago tuyo ka nung ika. Muna pong politiko gyapon. Yung sumbat pa ito. Mga konflikto, mga sumbat po yun. Manalangin. Sa malaki, wa. Diyos, ano ba pag isa ng mic? Pastor, nag-uot ko ba kay Lai? Membro na ako sa dunya nga birthday sa anak alas 3 sa hapon ang celebration. Mukha rin, luparon yun lang pa rin dunya o butuan. Ano ginagawa niya? Pwede ato siya sa yun, mga launa. Dapat po siya wag mas magayanis niya. Napatuloy. Mga alas 3 na kung mga sumunod na patay ko ay oo lagi.
Mga tong yun mo sa taas. Sama kayo may banding. Ako na ginawan, batch sila naman. Dili na gato simba ang diri amuan ni pero dapat kasi basa. Ako din dito sa ako dito. Tungan makuno. Oh, makungan. Kaya alas 6 man kuno diri, alas 5 mata imedya dito. Iyo man si pastor nga. Ato ka pastor? Gamot ka sila. Ako na rin nata. Kulay. Oh, pagkataas na to testimony ba ya? Nahitabo ka na sa una na kayo ka nang ingatan ka na bibit. Wala ni kasi Kuya Rino. May matawag Kuya Roy kay di man yung mga hirap sa simbahan. Kay ingkugan ba ya meron ba ya? Bakit taon? Yaw ngayon. Facebook. Seryoso pinakita. Ikaw gusto nila ang nila eh. Kailangan na balita na sa akin isa rin. Hinihibig, kaya ko. Kaya ba ito din, hinihibig nila eh. Wala ako. Seryoso kayo ba? Ha? Alam mo sa defense ni Ito lang batanon nga si Kuya. Ako ko itong si. Hindi ko alam, hindi ko alam bata ni. Hindi po ba, nakapansin mo? Yan, mga si ano? Budak. Oo? Pwede naman ikaw. Ano? Ibo ka lang natawa sa buwan. Memorize ka na ni Uwe. Anak-anak ka. Kaya rin, kaya rin.
Siguro hindi ko pa overtime mo dito sa bus. Hindi manggod, nice manggod. Eh kung naman si Makuwag additional remembrance. Jane, happy anniversary. Uy, iruri daw. Understand na po. Bawal na rin Kasama mo 250. Ang ako parang ako ipasuri lang po sa isang. Yung kanina na kumatuloy ako sa dito. Kamu na nagbabain na bilhin natin. Salamat.